So mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy fans sapagkat talo po si Alex Eala sa laban niya kagabi sa mixed doubles. Kung saan kakampi po niya dyan si Felix Auger-Aliassime. Tinalo po sila ng mag-asawang Elena Vitolina at Gael Monfils sa first set at second set sa score na 4-1, 4-1. So doubles nga po yan mga tol. At sa single, mukhang dyan babawi po si Alex Eala. Okay lang yan, marami naman na nagsasabi na mas maganda daw yung single. Kaya abangan po natin ang laban ni Alex Eala sa single. Tiyak na dyan po babawi ang ating pambato. Pero kanina mga tol, dinumog na mga fans yung laban na yan. Ang daming nanood sa US Open. Samantala, bago maganap ang laban ni Alex Eala, may magandang balita naman po dahil umangat na po siya sa ranking mula sa number 20 sa World Tennis. Ngayon, nasa number 18 na po siya. Agad nga po nag-update si Alex Eala sa kanyang Instagram na mga photos niya sa kanyang reaction sa pag-angat sa ranking. Masayang masaya nga po si Alex Eala. Sa kabilang banda naman mga tol, kwento po ni Legend Manny Pacquiao kung paano sila nagkakilala ng kanyang long-time trainer na si legendary coach Freddie Roach at paano siya nagkaroon ng pagkakataon na sumikat sa Amerika. Kwento ni Manny Pacquiao, kasama umano niya ang kanyang manager noong pumunta sila ng LA para magbakasyon lang at hindi para humanap ng kalaban dahil kakatapos lang noon ng laban ni Manny Pacquiao sa Pinas at nanalo siya ng impresibo kontra sa Thai fighter na tinapos lang niya sa loob ng round 6. Habang nasa LA sila, naghahanap daw sila ng boxing gym na mapagpapraktisan. Habang naglalakad sila, nagtatanong-tanong daw sila kung saan daw may gym na malapit at naituro daw sa kanila yung Wildcard Gym na pagmamay-ari ni Freddie Roach. Noong time na yan mga tol, hindi pa kilala ni Manny Pacquiao si Freddie Roach at noong makarating na nga daw sila sa gym, nagtanong daw ang manager ni Manny Pacquiao kung sino daw yung may-ari ng gym. Tapos yung napagtanungan pa daw ng manager, mismong si Freddie Roach. At dyan na nga po pinakilala ng manager si Manny Pacquiao kay Freddie Roach. At sinabi kung pwede daw turuan si Manny Pacquiao. At yun nga mga tol, minutes daw ni Freddie Roach si Manny Pacquiao. Nagulat daw si Freddie Roach mga tol dahil ang bilis at ang lakas daw sumuntok ni Manny Pacquiao. Diyan na nga daw pinapa-sparring si Manny Pacquiao sa mga boxer sa gym. Lahat daw ng mga boxer, binubugbog ni Manny Pacquiao. Noong buwan daw na yan, lalaban daw si Lelo Lidwaba at dedepensahan daw nito ang kanyang IBF belt sa number 1 mandatory. Kasama sila lalaban sa De La Hoya versus Castillo. 2 weeks daw bago yung laban mga tol, na injured daw yung kalaban ni Lidwaba. Kaya naghanap sila ng kapalit. Tamang-tama, nasa Amerika daw si Manny Pacquiao at number 3 contender ito sa IBF Super Bantam. Kaya si Manny Pacquiao yung nahugot. Kinausap si Manny Pacquiao kung papayag siyang lumabang kahit 2 weeks lang yung preparation. Hindi nagdalawang isip si Manny Pacquiao mga tol. Agad siyang pumalag dahil alam daw niya may stamina siya at kagagaling lang daw niya sa laban sa Pinas. Pero na-scam pa nga daw dyan si Manny Pacquiao sa premyo dahil $350,000 daw dapat ang premyo. Ibinigay lang daw ng agent sa kanya $175,000. Pero wala daw siyang paki sa premyo mga tol dahil pagkakataon na daw niya yan na maging world champion muli. Ang premyo naman na binigay sa amin, $350,000. World champion siya. Pero, ang dineclare ni Muran, ang dineclare ng agent, ano dineclare ng agent? 350, di ba? Dineclare ng agent. Wala pang 200. $175,000 lang ang binigay inano sa akin. Hindi ako nag-after sa pera. Gusto ko ito yung chance. This is the opportunity. Pati nga daw sa odds, sobrang underdog daw niya. Kapag tumaya ka daw sa kanya, times 1,000 daw yung tama. At yun nga mga tol, alam na ng lahat kung ano yung nangyari. Tinalo ni Manny Pacquiao itong si Lelo Lidwaba sa loob lamang ng round 6. At dyan na po nagtuloy-tuloy ang pagsikat ni Manny Pacquiao.